At ayun nga ho guys, ang sabi ni General Torre, pwede daw na umaresto ng tao ang pulis na walang bit-bit na arrest warrant. Hindi nga, General. Totoo ba yan? Pakinggan ho natin itong pahayag ni General Torre, ha. Ayan. Pag umaresto ka ng tao, pag inaresto ka ng pulis, pwedeng hindi dala ng pulis ang warrant mo. Pwede. Sasabihin lang ng pulis kayo, oy, arestado ka, may warrant ka. Nasaan ang warrant? Doon sa estasyon, halika na. Lo. That's perfectly legal. Ganon? Tapos pag may aarestuhin ka, sasabihin lang, ando doon, nakalimutan namin sa estasyon yung ano. Andoon, hindi mo, ba't kasi mag-aaresto kayo ng tao, wala kayong bit-bit na arrest warrant? Eto ha. Eto guys, pakinggan natin kung tama nga bang ang sinabi ni General Torre na pwedeng arestuhin ang tao na hindi dala ang warrant of arrest, ha? Ito, pakinggan natin guys, ha. Pwede bang arestuhin ng pulis ang tao kahit walang warrant? Siyempre hindi. As general rule, iyan ay illegal. As general rule, bawal mang aresto ang pulis kung walang inisyong warrant of arrest ang korte para sa isang tao. Pero posible ba namang aresto ng tao ang pulis kahit walang warrant? Pwede. In general rule, there's an exception. Nakasaad sa Depende. Rules of Court, Rule 113, Section 5. Iyan ay valid warrantless arrest. May 6 na paraan para maging valid ang pag-aresto sa isang tao kahit walang warrant. 1. In flagrante delicto arrest. Example, nakita ka ng pulis na gumagawa ng krimen. 2. Hot pursuit arrest. Sa Yan. hot pursuit, dapat may 3 patunayan. Opo, immediacy test. Kailangan immediate ang commission of the crime at hot pursuit. Correct. Nangyari, sa madaling salita, aarestuhin ang tao sa bago mag 24 hours mula paggawa ng krimen. B. Personal knowledge. Ito yung actual perception or actual observation at the scene of the crime. Example, pumunta sa scene of the crime ang pulis, tapos nakausap ng pulis ang saksi sa krimen, tapos sinabi ng saksi na, nakita ko si Pedro ang gumawa ng krimen. At bago mag 24 hours, nakita ng pulis si Pedro. Note, personal knowledge of the facts, circumstances that the person to be arrested has committed the crime. 3. Probable cause. Sa probable cause, kailangan may actual belief or reasonable ground of suspension ang aarestong pulis. 4. Arrests of escaped prisoners. Kung ang isang tao ay nakatakas mula sa kulungan o detensyon o umiiwas sa pagsisilbi ng isang valid na hatol, maaari siyang arestuhin kahit walang warrant. 5. Lawful arrests during checkpoints. Bagaman ang mga karaniwang inspeksyon sa mga checkpoint ay hindi sapat na dahilan para sa isang warrantless arrest. Pag may mga illegal, Sa panahon ng may mga inspeksyon drugs, ay may makikitang malinaw na correct, ebidensya o ang plain view doctrine ng paglabag sa batas tulad ng illegal possession of firearms correct, o ipinagbabawal na droga. yan. Maaaring isagawa ang isang warrantless arrest. General Torre, sino nagturo sa iyo na pwedeng umaresto ang pulis na walang bit-bit na arrest warrant? Naman, General Torre naman, no? Huwag nating baluktutin yung batas, ha? Bawal kasi yun. Ayon nga doon sa mga napakinggan natin, pwede kang arestuhin kagaya ng hot pursuit, kagaya nung nangyari dyan sa sa Rizal, yung nag-away sa sa road rage. Nauwi sa barilan, di ba? So ngayon, hot pursuit 'yon kasi ora mismo hinahabol ng pulis yung certain na tao na gumawa ng krimen. So hot pursuit ang tawag doon. So yung sa mga checkpoints, pwede din 'yun na magkaroon ng warrantless arrest kapag during checkpoint ay may nakita siya mga kontrabando na bit-bit na dala doon sa sasakyan mo. Halimbawa, yung mga firearms and ammunition yung mga bala, ha. Firearms and ammunition na walang kaukulang mga dokumento. Tapos, lalo pa yung mga illegal na droga. Ayan ho. At kung ano pa. So, kung huhulihin ka at sasabihin lang sa'yo ng pulis na, oy, may kasalanan ka nagawa, hinuhuli ka namin, saan yung warrant of arrest? Andoon, naiwan sa opisina. Hindi po uga, diba? Kalokohan na yan, ha? Paano ka babasahan ng Miranda rights kung hindi mo ipapaalam sa tao kung ano naging kasalanan niya? Di ba nga? Dahil nga sa
bit-bit mo na arrest warrant, doon nakalagay kung ano ang nagawa mong krimen, kaya dapat mong bigyan ng kaukulang due process yung taong hinuhuli mo, babasahan mo ng Miranda rights. Pinapaalam mo sa kanya na yung Miranda rights, yung may karapatan ka manahimik, kung wala kang kaya ng kumuha ng abogado, bibigyan ka ng gobyerno, mga ganun. Yan ang Miranda rights. So, dapat ipinapaintindihan sa tao na huhulihin mo kung ano ang krimen na nagawa mo. Ayan ho, Ay, nako, General Torre, ewan ko sa iyo, ha? Ewan ko sa iyo, papa, ha? Charot.